Boom, nandito na naman po ako sa inyong harapan para gumawa ng panibagong movie review. At ang movie review na gagawin natin ngayon is all about movie na Pisay. So ano pang iniintay natin? Simulan na natin. So ang movie na Pisay is pinapangunahan ni Miss Eugene Domingo. Yung movie na to is parang na ano siya na ano siya nung mga 6 students na nagngangalang Rome, Wena, Matt, Liway, Andy, tsaka si Yuri. So, ang storya nito is kada year level is meron siyang kanya-kanyang story. At nung sa first naman, ang parang naging main na focus doon is sila Rome at saka si Wena. Si Rome naman doon is parang scholar siya doon sa school na yon. And then naman si Wena naman is nag-aaral siya ng Catholic school. Tapos dito naman sa second, pupunta naman tayo kay Matt. And si Matt naman is parang siya yung inaasahan ng pamilya, kaya ginagawa niya lahat ng best niya para pumasa doon sa Pisay na exam. And ano nangyari? Pumasa siya. Dahil nag-aral siya, ganun, ginawa niya lahat ng best niya kasi alam niya siya lang yung aasahan ng pamilya. Tapos dito naman sa third, nandito naman si Liway at saka si Andy. Si Liway isang ROTC officer and parang magaling siya sa chemistry. So dito naman tayo kay Andy na magaling naman siya sa symbiosis. And parang nagkaroon ng isang parang groupings, by twos. So ang nangyari, parang sila yung naging magkagrupo doon. Tapos ayun, habang parang yung story umandar ayun, nangyari si Liway tsaka si Andy, parang parang naging komportable sila sa isa't isa, kaya parang yung alam ni Liway shinare niya naman dito kay Andy, and si Andy naman shinare niya naman yung kaya niyang gawin dito kay Liway. Dito naman sa fourth, pupunta tayo sa fourth, si Yuri isang parang isa siyang estudyante na parang puso niya talaga is yung yung pagiging sa theater, sa arts, yun, sa mga ganon. Kaso dito sa Pisay School, kailangan lang nilang mag-aral ng science, pero wala. Syempre, kung ano yung gusto ng puso mo, syempre susundin mo naman talaga. Kahit sino naman siguro gagawin yun. And ayun, hanggang sa naging dun siya sa theater talaga parang nag-excel talaga na nag-excel. And nakita din dun sa movie yung yung nandun si Marcos, yung mga parang pamumuno ni Marcos dati. Tapos meron din mga videos doon na pinakita kung ano nga yung nangyayari dati. Yon. Tapos dito naman, balik naman tayo sa tapos nauso din pala doon sa parang hindi na parang nakita doon sa movie yung mga pagbabaliktad ng mga salita. And yun sa pagbabaliktad na salita na yun, parang hanggang ngayon dala-dala pa rin natin yung pananalita na gano'n. Hanggang ngayon uso pa rin yun kahit saan ka magpunta, kahit sabihin mo yung mga magulang natin, may mga alam na baliktad na salita yun 'di ba? Tapos ang moral lesson naman dito sa story na to is parang maging free ka sa lahat. Parang gawin mo kung ano yung gusto mo, kung ano yung napupusuan mo, gawin mo ng bukal sa loob mo. Kasi kahit sabihin naman ng mga magulang mo na gusto ko dito ka, pero gusto mo sa iba, 'di ba? Halimbawa, gusto ko mag-cook, tapos gusto na magulang mo na mag-criminology ka. Siyempre, kung alam mong kaya mo naman sa cookery, sa pagluluto, ba't hindi mo susundin yun, 'di ba? Kasi minsan maraming mga magulang nag-e-expect sila sa mga anak nila. Pero pag bumagsak or nagkamali yung anak nila dun sa gusto nila, syempre yung anak yung magkakamali, ay yung anak yung mapapagalitan, yung anak yung madadown, parang
paano pa ako nabuhay, di ba? Magtatanong sila sa sarili nila, paano pa ako nabuhay kung sila rin pala magde-decide ng buhay ko. So, ang pinaka ano dito sa movie na to, follow your heart lang. Piliin mo kung ano gusto mong piliin, and yung mga pamilya mo, kahit pamilya mo yan, basta nasa likod mo lang sila, alam naman nila kung mali na yung ginagawa mo, sila na mismo magsasaway sa'yo. So ayun, kung may natutunan kayo dito sa video ko, please don't forget to like, comment, share, and subscribe sa YouTube channel ko, and hanggang sa muli, peace.